Siya si Erwin. Gabi-gabi, siya ay pumupunta sa bundok para makita lamang ang kanyang minamahal na si Isabel, ang babae sa buwan. Mahal, nandito na ako. Pinagantay ba kita? Lumabas ka na dyan. Huwag ka na magtampo. Na-miss mo ba ako? 2 days mo rin ako hindi dinalaw. Siguro, may iba ka ng mahal, no? Busy lang talaga ako sa aking trabaho. Pero ngayon, free na ulit ako. Gabi-gabi na ulit ako makakadalaw sa'yo. Saka nga pala, may dala akong bulaklak para sa'yo. Bagong pitas yan at mabango pa. Sana magustuhan mo. Lagi mo na lang ako binibigyan ng bulaklak. Wala ba chocolate dyan? Di, joke lang. Di uso pagkain dito. Ang pagkain namin dito ay pag-ibig. Dahil sa pag-ibig nyo, nabubusog kami. Kung ganun, araw-araw kita bubusugin ng aking pagmamahal. Ang gusto ko, kantahan mo ako. Dali na. Para sa ito, Isabel, sana magustuhan mo ang munti kong awitin. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Kung tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Yehey, ang galing. Ha? Naiyak ka ba? Wala to, Isabel. Napuwing lang ako. Sige na nga, para hindi ka na malungkot dyan. Mm. Mahal ko, kung mawala man ako, sana wag kang malulungkot ha. Tingnan mo lang ang buwan. Isipin mo, nandun lang ako nakatingin sa'yo, nagbabantay at nagmamahal sa'yo. Erwin, wag ka naman umiyak ko. Sorry, Isabel ah. Di ko kasi mapigilan. Ah, ano nangyayari? Isabel, teka. Sandali lang, huwag mo akong iwan. Erwin, kailangan ko na umalis ha. Isabel!
Isabel, Isabel, Isabel. Mabuti na lang, isang panaginip lang yun. Isabel, Erwin, buti na lang gising ka na. Bakit, Erwin? May masakit ba sa'yo? Isabel, pangako mula ngayon, masaalagaan pa kita. Di ko hayaan may mangyari sa'yo masama. Ang sweet mo ata ngayon ah. Ako din, Erwin. Pinapangako ko sa'yo, hanggat nabubuhay ako, ikaw lamang ang mamahalin ko. Siya si Jacob, 8 taong gulang, ulila sa kanyang ama. 2 taon pa lang si Jacob nang ito ay sumakabilang buhay nang dahil sa sakit sa puso. Kaya ang tanging ina niya lamang ang tumayo bilang ama at ina para sa kanya. Balambing at maalaga ang kanyang ina na si Margaret, ngunit isang araw nagbago ang lahat. Dahil ang kanyang ina ay bigla na lang naging matamlay at hindi na bumabangon o umaalis sa kanyang kwarto. Umaga na pala, kailangan ko ng kumilos. Papasok pa ako sa school. At dahil doon mag-isa na lang si Jacob nag-aasikaso sa kanyang sarili. Maaga namulat sa realidad si Jacob pero dahil sa isang musmus pa lamang, siya ay hindi niya gaano nauunawaan ang manangyayari sa paligid niya. Balungkot ang buhay ni Jacob, mistulang isang bingi dahil sa katahimikan ng bahay ng kanyang tinitirhan. Maligo, mag-ayos at kumain mag-isa bago pumasok sa paaralan. Yun ang buhay ni Jacob, ang araw-araw niyang ginagawa. Pero bago siya umalis, lagi niyang dinadala ng pagkain sa kwarto ang kanyang ina para kung sakaling magising na ito ay meron na itong makakain. Ma, pinaghandaan nga pala kita ng pagkain. Pagbangon mo, kumain ka na para bumalik na ang iyong lakas. Sige po ma, alis na po ako. Bye-bye. Malungkot man ang buhay, pero ito'y hindi naging hadlang sa buhay ni Jacob dahil umaasa siya na balang araw ang kanyang ina ay babalik muli sa dati nitong sigla. Pero tuwing uwi siya galing paaralan ay malungkot ito dahil makikita niya ang kanyang ina na nakahiga pa din at yung pagkain hinanda niya ay hindi naman lang nagagalaw. Kaya ililigpit niya na lang ito at siya na lang kakain. Matutulog mang malungkot pero gigising na may bakas na pag-asa sa mukha niya. Minsan naiisip ni Jacob na tumigil na lamang sa pag-aaral para mas maalagaan niya at mabantayan ang kanyang ina.
Pero naaalala niya pa din ang mga bili ng mama niyang si Margaret. Na mag-aral mabuti para paglaki niya may maganda siyang kinabukasan. Ma, bumangon ka na dyan, oh. Sabay na tayo kumain. Alam mo, miss na kita, ma. Pero kahit anong gawin niya or sabihin, ay hindi siya pinapansin ni Margaret. Lumipas ang ilang araw. Pag-uwi niya ay ganun pa din. Walang bago o walang nagbago. Sa sobrang lungkot ni Jacob, iniisip niya na baka hindi na siya mahal ang kanyang ina na si Margaret. Kaya di na siya neto kinakausap. Pero sa di inaasahang pangyayari, bigla na lamang siyang tinawag ng kanyang ina. Anak, Mama, anak, yakapin mo naman ako. Miss ka na ni Mama. ba't ka po umiiyak, Mama? Anak, patawarin mo ako dahil hindi kita nailigtas. Ano pong ibig mong sabihin, Mama? Anak, patawarin mo sana ako dahil hindi kita nailigtas. Isang malalim na salita na hindi naintindihan ng musmus na si Jacob. Sorry anak, kung matagal kong hindi natanggap. Sana matanggap mo na rin. Sa hindi lingid na kamalaya ni Jacob, isa palang trahedya ang nangyari na nagbago sa buhay niya. Aksidente, mahigit 1 taon na ang pangyayari dahil lamang sa laruan ng eroplanong gawa sa papel. Anak, dyan ka lang ha. May bibiliin lang ako. Mama, kuhanin po natin yung eroplano ko. Huwag ka muna magulo anak. May ginagawa pa ako. Ang edad ay tinuldukan, isang mapagbirong tadhana ang pumukaw sa gising na isipan. Si Jacob ay nabangga ng isang nagdaragasang sasakyan na kumitil agad ng kanyang buhay. Mama, patawad po. Mama, patawad, ang muling salita na sinabi ni Jacob bago siya naglaho. Kasama ang kanyang ina na si Margaret. Kahit dalawa na lamang sila sa munting tahanan, ay puno naman ito ng pag-ibig at ligaya, na ngayon ay nababalot na ng lungkot at dilim. Ang dating maaliwalas na bahay, ngayon ay sira-sira na, nabalak na ding gibain para sa itatayong business market. Malungkot man ang katapusan ng kwento na batang si Jacob, pero sa huli ay nasabi niya pa din ang nais niya talagang iparating sa kanyang ina.
Mama, patawad.